Hello? Hello, PPJ. Good evening Hi! po. Kumusta? Okay naman, magandang gabi. Thank you po. Good evening. What's your name? Dimple po. Dimple. Dimple. Grabe kinakabahan ko. Kaya mo ba tonight? Kaya mo? Kaya ko. May tubig ako eh. May tubig ako eh. Kasi kanina nung Kakabahan. pinipm kita, yan ang sagot mo sa akin. Kinakabahan Yes, po ako. yes. Sabi ko, Kasi- the next time na lang kung kinakabahan ka, no? Hindi, gusto ko talagang mag-share. Ah. Tsaka listener mo na talaga ako noon pa. Ay, tama na. Hanggang doon na. Okay. Ayan na naman tayo sa... Hanggang doon. Since birth, may mga ganyan pa kayo. Tigilan niyo ako ha. Ilan taong ka na, Dimple? 37 po. 37. And you're calling from what part of the world? Hong Kong po. Hong Kong. Hong Kong. Yes po. Anong weather ngayon dyan? Kamusta? 18 degrees, 17. Medyo Pero pa- malapit po kasi, yes, Hmm. malapit po kasi kami sa China. Parang boundary lang ganun. Kaya medyo plus, kung 20 dun sa part na yon mga dito, mag-ano pa, mas bababa pa, 15 ganun. Hmm. Hindi pare-parehas po kasi sa lugar. Parang malamig na Baguio City yan. Ano? Opo. Ngayon. Kasi may mga panahon Pero- mainit din sa Baguio eh. Di ba? Opo, mga part po. Pero ngayon, sabi nila yung Chinese New Year ngayon, hindi talaga siya sobrang lamig. Like dati 10 degree, gano'n. Ngayon, medyo kaya mo mag-t-shirt pag. Sabi nila. Opo. Sino sila? parang Ha? Sino sila? Alam mo, Hindi po kasi yung tradition po kasi ng Chinese Oo. New Year. sino Kailangan sila? malamig Sino po sila? talaga. Hindi, sino sila? Yung Sabi nila, sino sila? sabi, yung boss ko po, kasi ganun po kasi yung culture nila. Malapit ka Opo. sa saan? Xiamen or sa Guangzhou area? Shenzhen po. Shenzhen. Shenzhen. Yung Opo, merong opo. may pyramid na salamin? Opo. Tanaw lang po kasi parang isang bus lang naman po. Matatanaw po siya ganun. Malapit lang po talaga. Okay. O sige. Matagal ka na sa Hong Kong, Dimple? Bali po, ano ba to? 2013, 2013 po kasi nandito ako. 4 years po ako nagtrabaho. Hanggang Pero- 2017. Yes po. Mm. Tapos, nag-for good po ako sa Philippines. Tapos, bumalik na lang po ulit ako dito. Kakabalik ko lang po nung January. Ano po. Ngayong January lang, 2026 na. Opo. Mm. Yung the rest po nun, nagtrabaho po ako sa Pilipinas. Kasi nag-for good, parang 28 na ako nun mag-asawa, ganun. Tapos, syempre, gusto din natin magkapamilya. Yun. Umuwi ako doon kasi, mag-asawa na ako, ganyan. Tapos, ayun, napuksa ako. Kaya, syempre, bumalik na lang ako dito kasi hindi ko na rin naman kaya din. Parang step ko to para siguro mag-move on, gano'n. Ganun. Lumayo, ganun. Maging peaceful din yung mind, ganun. Yun. Baka maging okay din ako lalo, ganun. Yun. Actually, dati pa naman po meron po ako dito dating radio station. Magkakasama kami dati nila ate. Pwede ba mag-mention ng name? Oo naman. Sila ate Regina, gano'n. Si Regina. Yan po. Hindi Yes kami po, magkaibigan pa rin Constantino. kami. Facebook Opo. friends pa rin kami. Opo, nandito din po. Nandito pa rin siya, mag-chat kami, pero hindi niya alam na tumawag ako kasi, siyempre, hindi ko naman talaga na-expect that. Alam mo yun, makakapagkwento ako. Dimple! Ganito. Po. Yung lagay na to, kinakabahan ka pa. Wala pa ako naitanong sa'yo ha. Naikwento mo na lahat buong buhay mo ha. Wala pa akong tinatanong. Wala pa ba? Oo, wala. Dire-diretso lang. Wala. Wala pa akong tinatanong. Pero yung lagay na yan, kinakabahan ka pa. Hindi ka Bukwento lang naman. hindi ka na tumigil, ha? Asa kaya ka ba kasi? Diba? Gusto ko to. Kaya
yan, pipizay, magkukwento lang. Mm. Mag-share lang ako, ganun. Oo. Yung, alam mo yun? Oo, sige. May asawa ka na. Hiwalay po. Di Hiwalay ba na umuwi po. ka ng 2017? Anong year ka nag-asawa? 2015 po, naging kami kasi. 2017 po, nag-for good po ako sa Pilipinas. So 2 naging years kayo po online. Itry mong Yes. sagutin lang yung tanong ko ha para Yes medyo po. makapagkwentuhan tayo. So nagkakilala kayo Opo. online, 2 years kayo magjowa online. Yes po, yes. Oo, tapos Nag-antay 2015. siya, ganun. Ano no? Nag-antay siya kasi 4 years kasi. Tapos yung 2 years na yun, nag-antay naman po siya. Na matapos ko rin yung kontrata ko. Ganun. So nung umuwi ka ng 2017, first time niyo Kaya for magkita. good na po. Hindi po. Nagbabakasyon naman po ako ng Pilipinas. Nagbabakasyon naman po ako kasi malapit naman din po. Tsaka pwede So naman 27, po huy! Kumalma ka. Paano tayo magkakwentuhan? Dahil mo topic. Teka nga muna. kinabahan. Hindi. Tumigil ka ng kaunti para kasali ako sa kwentuhan. Dahil mong topic mamaya. Sorry na. Sorry na. Ayaw kumalma. Oo. Kwentong-kwento eh. No? Kaya nga di ba? Kinakaba ka pa ng lagay na yan. So 2017, naging mag-asawa kayo. Opo. For good ka na. May anak kayo? Wala po. Wala. Opo. Wala. Wala kayong anak. Ba't kayo naghiwalay? Anong year kayo naghiwalay? Noong 2025 lang po. Anong buwan? January. Mga February na po yun. Magulo lang po kami ng January. Yan. Ba't kayo naghiwalay? Pumunta siya ng ibang bansa. Ganun. Parang Hindi po pwedeng yun ang dahilan. Yun talagang dahilan. Tinatanong ka, ano yung talagang dahilan? kwento ko na. Ito na. Hindi, ba't kayo naghiwalay? Cheating ba? Ganon. Di ko rin po kasi masabi kung wala po sa family po siguro. Family po. So the February Family. ngayon, 1 year na kayong hiwalay kasi 2025 yan, di ba? 2026. Yes. Hiwalay na kami. Paano kayo naghiwalay? Over the phone? Kasi anong bansa pinuntahan niya? Nasa Europe siya. Sa Europe. Yes Okay. po. Kakaalis lang niya nung nung October 2024. Okay. Yan. Tapos, go ko na. Sige, ba't kayo naghiwalay? Kasi di ba October siya umalis? October ba okay pa kayo? Okay pa kami. Okay kami. As in, okay kami ng... Okay yun. Okay. Wala akong doon. Okay kami nun. Ang daming okay nun ha. Talagang convinced. Okay kami. Okay. Okay kami. Okay. Di okay. Sige, okay. Sige, okay ka mo. So, okay pa kayo nung October? Yes po, okay naman kami. Okay. Tapos, dahil gusto ng family ko na pumunta ako ng Hong Kong, November, sinabi ko na, uy, resign na naman ako. Sabi kong ganyan, baka pwedeng, binilan ako ng ticket, ganyan. Uwi daw ako ng Hong Kong, ganyan. So, okay naman. Tapos, syempre, hindi pa siya sumasahod. December pa. Ganun din pang usapan na. Wait lang. Naguluhan ako bigla. Nag-umalis siya ng October. November may ticket ka bumalik ng Hong Kong. Yes po. Kasi yung family ko nandito. Okay. So yung pagbalik mo ng Hong Kong, kumbaga napag-agrihan nyo naman yan. Yes po. Agree naman po siya dun kasi parang grabe naman din yung pagod yung trabaho ko. Ganun. Parang sige, bakasyon ka, ganyan. Okay naman. Then, December, syempre, hindi, actually po, na-offload po kasi ako nung November. Hindi natuloy kasi. Bakit? May dala kang dilata? Ba't ka na-upload? Ba't ka na-upload? Ha? Nagka-conflict po yun kasi sa visa ko. Yung sa ticket, sa pagpasok ko dati kasi dito sa Hong Kong. Tumawid po kasi ako ng Macau noon. Tapos mayroon parang issue na
hindi ko doon naasikaso. Pero pwede naman akong pumasok. Kaso lang, kailangan may isasubmit pa po yung kuya ko sa akin dito. So, hindi niya naayos. Hindi ako nakabalik ng maayos. Di mo pa sabihin yun. Di mo pa sabihin yung totoo, di ba? Mayroon kang nagawa dyan. Hindi kasi, yung visa po kasi nun dati, nilakad po kasi, through nasa Macau po ako. Dapat po umuwi ako ng Pilipinas. Ganon po yun. Kaya, pwede naman pong bumalik, pero parang may gagawin lang sa consulate, which is hindi, akala na papasok ka lang ba ng Hong Kong, gano'n. Parang ora-ora, wala daw gano'n na. So, na-offload po ako. So, okay lang yon. Tapos noong December, siyempre, Christmas naman. So, nagpahinga muna ako. Total naman, siyempre naman, Pasko, ganyan. January na po talaga ako. Gusto ko, plano kong magtrabaho. Then, yung time na yon, siyempre, duro pressure, siyempre para sa bills, ganyan. Nung December, parang sabi ko, isend mo sa akin yung ganito kasi magbabayad ako. Yung mga ganun ba ng pinag-uusapan normal. Nagawa, ganyan. So, sabi ko sa kanya, send mo nga sa akin to, ganyan. Kasi, actually, inuna ko naman talagang bigyan yung mother niya. Kasi, yun yung, siyempre, sa akin manggagaling yung pera, nabot ko na. So, yung bills na dapat nababayaran ko para hindi tumubo, kailangan ko na rin bayaran. Yung parang nakarinig lang ako ng sa kanya. Parang, sa'yo na nga yung pera. Gumanon na siya. So, Parang, sa'yo naman na yung pera. Ano pa bang gusto mo? Ginanon niya ako. Parang, di ba sinabi mo, magtutulungan tayo? Parang, sa akin na. Teka lang, yung sweldo ba niya ay ikaw may hawak? MDPPJ, hinahati naman yun, half lang naman talaga sa akin dun. Kumbaga, let's say, 37K. Tapos kasama na dun yung sa nanay niya. So, ilan sa'yo? 30 or 70? 35 lang po, pero yung 7K sa mother po niya talaga. Wait lang, 35,000 pesos po, opo. Okay, so yung 7K sa nanay niya. So you have 28,000 to spend for yourself, whatever you need. Opo. Kasama naman po dun yung mga, syempre, October, November, December, may mga promises po kami sa mga utang. So, syempre, nilakad ko po yung sa mga utang. Nabi ko na lang sa kanya na, ay, pasa mo dito, ganyan. Pasa mo na lang, ganyan. Parang, mainit yung ulo niya. Ganon. Magkano ba hiningi mo? Wala. Sorry po. Sorry. Sabi ko po, hindi po. Wala naman po akong hinihingi. Kumbaga po kasi, hindi ba, ito magulo ka magkwento. Pwede bang wala kang hinihingi? Ano ipapasa niya kung magkano yung ano ba yan? Walang amount? Hindi ba yung 30 plus po kasi na pera na yun, nasa ATM po talaga yun. Ngayon po, ATM po kasi ngayon, iniwan lang po niya sa akin. Okay. Yung ATM po na yun, yung transaction po, pwede po niya kasing ipasa sa GCash kasi wala naman po sa akin, hindi ko naman po maipapasa yung sa GCash po. So sa GCash po kasi ako magbabayad. So sabi ko sa kanya, pwede bang pasa mo yung pera na sinend mo sa akin, pasa mo na lang sa GCash ko. So sabi niya, pag-antay ka, ganyan. Siguro. Hindi, bakit hindi ikaw ang gumawa? Bakit siya pa? Hindi kasi pwede nga sa kanya yung application nun. ATM lang po kasi sa akin. So ibig sabihin, pwede mong i-withdraw? Opo, i-withdraw lang po. Pero po kasi para hindi na po ako mag-transact ng kakash yung withdrawing ko tapos kakash-in ko din sa GCash ko. Kung gano'n nakiusap lang ako na send mo na lang sa akin kasi inuna ko kasi. Nakiusap ka ba? Parang hindi ka tunog nakiusap. Sabi ko kasi sa kanya, siyempre, sabi ko, send mo na lang dito, sabi kong ganyan kasi may babayaran pa ako. Sabi kong ganun sa GCash. Nakiusap ka ba? Yes naman po, sabi ko sa kanya. Tapos kinascade ko na sa kanya yung mga binayaran ko.
sinabi ko na nabinigyan ko na si mother niya. Yun, sabi ko sa kanya na, okay na yung iba, ito na lang yung babayaran ko. Pero isend mo na lang sa GCash ko. Sabi niya, mag-antay ka. Ginanong niya ako. Sabi ko, Wait lang. Ganun. Paano mo nasabing ganyan yung tono ng pagkakasabi niya na mag-antay ka? Hindi, magkausap ko kasi kami. Over the phone. Yes po. Kasi tapos sabi ko, bakit nagagalit ka? Ginanong siya. Sabi ko, inano ko naman sa iyo parang naka-itemize na lahat ng babayaran na. You know? Tapos bigla niya sa akin sinabi na, akala ko ba, sabi mo tutulungan mo ko. Ginanon niya ako. Sabi ko, uy, kalma lang. Sabi ko, December pa lang. Sabi kong ganyan. Siyempre, may actually, PPJ, meron kasi kaming ampon pamangkin ko, which is amin na talaga lumaki. Sabi kong, mag-Christmas party yung bata, ganun. Ganun na iniisip ko. Dapat parang rush na rush naman. Ginanon. Tapos, sabi ko, wala naman akong ibang hinihingi sa'yo. Sabi kong ganyan. Yung babayaran ko lang. Wala ka namang iba pang iintindihin dito kasi okay naman eh. Sabi kong ganyan. Mainit lang yung ulo mo. Ginanon ko siya. Sabi kong ganyan. Tapos, sabi niya, ano ba yan? Parang hihingi ka ng Ginanon niya ako parang, hihingi ka. Sabi ko, hindi ko naman to utang. Wait. Buuin mo nga yung kwento mo. Bakit pag kinikwento mo na yung part na sinabi niya, parang ano ba? Huhulaan ba namin yung sentence niya? Yan, kasi sabi niya sa akin kasi PPJ, sabi niya, nasa sa akin na naman daw kasi yung pera. Sabi ko, oo nga, pero hindi ko naman kayang i-transfer yan. Ba't ka ba nagagalit? Yun. Tapos, galit na siya. Sabi niya, hindi mo man lang natanong kung okay ako dito. Ginanong niya ako. Sabi ko, okay naman. Sabi ko ganyan, okay ka nga. Kausap naman tayo lagi. Sabi ko ganyan, na-pressure ka ba kasi ita-transfer mo lang. Ginanon ko siya. Basta galit lang siya noon. Tapos parang ang cold lang. Konting parang galit na kagad siya. Sabi ko parang ang issue namin yan is pera. Tapos pagka, umingi ng bigas ni mother mo sa akin, ganyan. Sabi ko, ano yung ganyan? Ano ba yan? Ano yung ganyan? Paano na maiintindihan yung kwento kung ang kadugtong ng first 3 words mo after the first one is ganyan? Ikwento mo kaya? Kasi yung time na yun, Papa Jack, kasi, parang napipressure siya dun sa pinadala niyang pera. Yun yung nararamdaman ko sa kanya. Kasi sinabihan ko siya, bakit ba napipressure ka dun sa pinadala mo ng pera? Lahat naman yun. Napunta naman lahat yun sa binayaran. Tapos biglang sumumbat siya sa akin na, kala ko ba tutulungan mo ko? Sabi ko, tinutulungan naman kita. Hindi ka naman problema ng bayaran ng bahay. Ako naman sumagot. Kumbaga, yung utang mo lang yung inaalala ko. Which is, ayan naman yung pambayad, di ba? Nako. Tapos, wala na yun. Papasak, wala na. Hindi na siya nagsalita. Wala na siyang ayaw niya na makipagkwentuhan sa akin. Wala na yung January, nakahanap na ako ulit ng trabaho. Kasi nga, parang cold na siyang mag-message sa akin. Kinakamusta ko, pinapakita ko sa kanya yung bata. Okay naman. Sa kanilang dalawa nung bata, okay naman. Pero sa akin, hindi niya na ako kinakausap. Sabi ko, anong problema mo? Sabi ko, ganyan, di naman tayo pwedeng ganito. Kung kailan naman nandyan ka na. Kung kailan naman dapat maluwang na tayo. Ginanon siya. Hindi maluwang. Maluwag. Siyempre. Iba yung pag maluwang, iba gamit na gamit yon. Damit, ganon, pantalon, tsinelas, maluwang. Iba yung maluwag. Umayos kayo, wag kayong game. Tapos, so, maluwag. Maluwag na tayo. Oo. Kumbaga, okay na. Kasi nagtatrabaho na ako, di ba? Okay na. Sige, okay. Kasi syempre, PPJ, gusto ko kasi maging transparent sa kanya, lalo na pagdating sa pera.
Mm. Ngayon, yung kaibigan ko, ah, which is close ko, sa likod bahay lang nila yun eh. Sabi niya sa akin, ano, James, alam mo ba, kinuwento sa akin ng ano mo, dinan mo, na parang red flag eh, gumanon. So, bakit? Sabi ko lang, kwento naman niya sa akin. Sabi ko, kasi hindi naman kasi daw kadugo nung ex ko, yung bata. Sabi ko, anong problema? Gumanon ako. Ngayon, yung bata, sabi niya ganyan, hindi naman daw anak, ganyan. Dapat daw may yung involved na bata, papadalahan pa, ganyan, ganyan. Total naman, hindi naman daw niya anak, ganyan, ganyan. Sabi ko, nagtatrabaho naman ako Hindi naman lahat dun sa ex ko. Hindi naman ganun, ginanon ko. Ngayon kinuwento ko sa kanya. Siguro, parang gusto ko din i-ano din niya ako. Parang pagtanggol mo naman ako na lagi ko na lang naririnig yan sa pamilya mo. Sa tita mo, ganun. Parang gusto naman natin to. Okay naman tayo sa atin to, di ba? Okay to eh. Ganun. Parang hindi ko lang nagustuhan na Inaprobahan ba niya na may ampon kayo o tinolerate ka lang niya? Hindi, BBJ. Inaproban po niya talaga yun. Kasi, kinuha, yung bata po na yun kasi, wala pang 2 years old. Nasa sa amin na yun eh. Kasi pandemic po kasi yun eh. Tapos manganganak yung sipag ko, yung bata. Walang mag-aalaga. Tapos, Hindi yan ang tinatanong. pinalaga. Hindi yan tinatanong ko. Ang Approve po tinatanong, talaga sa ang kanya. tinatanong ko, pinagbigyan ka ba niya, tinolerate ka ba niya, or gusto rin niya? Gusto papa na nga po yung tawag sa kanya. Hindi yan ang tinatanong ko. Pag ba tinawag kong papa yung ex mo, magiging anak ba niya ako? Pwede. Opo, talagang inaprobahan po niya yan. Supportive po siya sa ganung part. O ba't saan Siguro. nanggagaling yung kwento ng nanay niya? Yun na nga po. Sabi ko, okay naman na. Sabi ko ganyan, okay naman tayo ng ganito eh. Para kasing, siyempre nga naman, parang, yung padala lang pagdating sa pera, parang ganun yung naiisip ko na, bakit? Sa amin ba talaga lahat mapupunta? Nagbibigay naman tayo sa inyo. Ako pa nga nag-aabot. Ginanon ko. Ako pa nga nag-aabot. Kinasal ba kayo? Hindi po. Tinanggihan ko siya. Kasi, parang bigla ko nagulat eh. Bago pa lang po kami ng 2017, inalok niya ako nun. Then, 2025. So, tumanggi ka sa kasal? Opo. But you want, hey. Have a conversation with me. Nag-propose siya ng kasal sa'yo? Hindi naman po yung, sinabi lang niya, hindi naman yung pa-surprise. Sinabi lang po. Yeah, but kumbaga wala lang mga magarbong proposal, but he asked if you can marry. Tinanggihan mo siya. Sinabi ko naman, opo, parang wait, ma'am, yes or no lang yun. Teka lang muna po. Oo. No, nag-no po ako. Nag-no ka? No. Yes po, nag-no ako sa kanya. Ba't ka nag-no? Kasi, PJ, nung pagdating ko dito sa Pilipinas, wala pa din kasi siyang, siyempre, trabaho. Tapos parang, kakasal ka. Parang ganun inisip ko kagad. Kasi siyempre, parang hindi pa siya nakakapagtrabaho, ganun. Parang, inisip ko kagad, paano? Parang, hindi, parang ganun. Pero kalaunan, sinabi ko naman din sa kanya na, oo, sige, sabi ko ganyan. Ginanong ko naman siya eh. Parang, ginanong ko lang, talaga, ginanong ko na siya. Nag-no talaga ako. Nag-no ka. So, sa madaling sabi, you don't want to marry you don't want to marry him, and yet you want a shared obligation. Yung time po na, kasi nung time po na yun, yung obligation naman po kasi, parang, ano naman po kasi sa akin yun eh. Kasi nung time po na yun, siyempre wala pa naman pong bata nung panahon na yun. Kumbaga kami po, palang pong dalawa. Kaming dalawa pa lang naman po yun. Parang wala pa tayong trabaho, ganun. Tapos parang saan natin hugutin? Bigla ka nagplano. Parang sa akin nagulat ako. Pero di ba ikaw ang nagsabi sa akin that you went back to the Philippines ng 2017? Yes po. Para sa kanya? Apo, nung So umuwi ka ng Pilipinas para makipagjowaan lang? Yun ba yun?
Hindi po, nagsama po talaga kami na okay. Kaya nga, jowahan lang, live-in lang, wala kang... Opo, live-in Hindi po. ko naman kayang hindi ko naman kayang ipilit sa ito kung ayaw mo kasi desisyon mo naman yan. Pero nililinaw ko lang Opo, na umuwi ka ng Opo. Pilipinas para magsama kayo pero nung papakasalan ka, ayaw mo. opo, parang gusto kong stage na, parang, makilala ko muna siya, kung saan, yung gano'n. Hindi, valid naman yon yung part na yon. Kasi kung ayaw mo, wala naman pwedeng pumilit sa'yo. Parang, Okay wag naman muna, yon. parang gano'n. Nagugulat lang ako na Opo. kumbaga, ang galawan ninyo, shared obligation and responsibilities kayo, and yet you don't want to be intertwined to being married to each other. Yung, sabi ko naman po siya, kasi yung kuya ko po kasi is pastor. Tapos, magkakasama sila sa convention, gano'n. Tapos parang nasabihan siya na, magpakasal kayo. Tapos parang biglang sinabi niya sa akin, magpakasal na tayo, sabi ni parang gano'n. Parang nagulat ako, ha? Parang gano'n. Parang, talaga ba? Ngayon talaga, eto na, ginanong ko siya. Parang, pero inalok daw niya ako. Gano'n daw. So, Hindi, ba yun wag- agad? Hindi naman point ko daw, parang, alam mo nga tumanggi ka, di alam mo naalok ka? Di parang kasi siyempre, PPJ, parang nabigla lang din naman ako. Parang, yung di ko rin naman No, I'm taking your words at face value. You said tinanggihan mo siya. You don't have to defend that sa akin kasi call mo yan eh. Nagugulat lang ako na you don't want to be married sa kanya and yet you want the obligation to be intertwined. Kasi nung panahon naman na po yun, kami pa lang naman din po yun, PPJ. Kumbaga yung obligation naman namin sa family namin. Wala naman po kami, kunyari may obligation ako dito, may obligation. Hindi naman po talaga Hindi yan ang harang. tinatanong ko. Wala nagka-question niya. Don't be defensive. Tinanong lang kita, tinanggihan mo siya. Opo, Diba? tinanggihan ko talaga siya. Yung halimbawa, yung nag-ampon ka, pang mag-asawa na yan eh. Actually, nung nag-usap kami, kasi syempre parang sa amin po kasi, pinabantay lang po kasi yung bata pa. Okay ba ganyan? Kasi okay naman kami mag-provide. So, lumalabas na benefit mo yung pag-ampon ng pamangkin kasi kadugo mo yun, hindi niya kadugo yun. Yes po, totoo naman po. Okay, so ba't minamasama mo yung sinabi ng nanay? Hindi naman po, hindi ko naman siya as in parang minasama. Hindi, syempre. Minasama mo kayo nung chismosa mong kaibigan. Hindi kasi kasi syempre yung deliver sa akin na, kasi hindi naman, kasi parang ang dating po kasi is Yan ang hirap pag meron kayong kaibigang chismosa. Tingnan mo, di ba? Kinuwento mo yan sa akin, di ba? May sabihin ko sa'yo, pero red flag eh. Ha? Mas may opinion yung ibang taong walang kinalaman sa relasyon kaysa sa jowa mo? Kaya, pipidin yung sinabi. Hindi yun ang point. Ang point ko dito, you are the same person telling me na ang trato niya sa bata ay anak. Di ba? Papa nga ang tawag sa kanya, tama? Yes. And yet, kaya mong maniwala sa kwento ng iba? Hindi po. Sinabi po kasi nung mama niya dun sa kaibigan ko. Well, sabi ng kaibigan mo yon. Opo. Pero hindi mo naisip na mabait naman siya sa bata eh. So it doesn't matter kahit ano sabihin ng buong mundo, ganun? Opo. Wala naman po talaga ako. Hinayaan ko lang po yun. Ba't mo kinuwento sa akin kung hindi nagmamatter yun? Hindi kasi, siyempre nandun tayo sa Hindi, ba't mo kinuwento sa akin kung wala lang sa'yo yun? Di, na-hurt lang din po kasi ako. Ba't ka na-hurt? Di naman sa kanya galing yun. Yun nga po. Hindi naman po talaga sa kanya galing. Ba't mo nga kinuwento sa akin? Yung inano ko lang po kasi Hindi. Ikakwento mo sa akin yan para magmukha kang tama sa kwento. Yun yun. Otherwise, you wouldn't tell me that. Kasi PPJ, siyempre parang kinuwento ko sa kanya na bakit ganun, bakit kailangan sabihin bakit kailangan na sabihin nung nanay mo na gano'n. So, sure ba kayo sinabi ng... Kasi yung nanay, sorry walang sinabing masama yung nanay Tama yung sinabi ng nanay. Hindi niya kadugo yun. Nothing against the kid.
yun na okey naman po yun PPJ. Kasi parang inaano kasi niya kasi pagdating dun sa katulad niyan na sinabi po nung tita niya sa'kin na yung dalawang tita po niya kasi may close ko po. Kasi sinabi niya, "Di ano, ano ba 'to yung" sabi sa'kin nung mga tita niya na, "Oh, sinabi ng ano mo, biyenan mo nga na okey lang buti nga't naghiwalay kayo. 'Di naman niya anak 'yan papalamunin ko." Parang, sabi ko, "Ma, nagtatrabaho naman ako. Hindi naman ako nagdamot, ha. Parang sa tagal namin hindi ko naman sila dinamutan. Tumutulong siya, tumutulong din naman ako kasi siyempre wala naman kaming actually yung kinikita naman namin for family naman. Bakit bakit parang nagagalit sila na parang kasi mas parang nagiging priority yung bata. Naano ko naman po na naging priority din yung bata. Pero sabi naman po niya kasi, ano naman daw po niya yung bata, mahal niya yung bata. Pero kasi yung No, nararamdaman hindi ko mo ba't nagigets yung parang point ko eh. Iba yung pagmamahal mo sa bata kasi dugo mo yon. Anak ng kapatid mo yan eh. yun na Tignan mo ang inaano ko lang na wait lang no. Para maintindihan mo saan nanggagaling to. Ako, kaya ganito kita kausapin. I'm following your logic. Ang logic mo kasi kanina, para maintindihan niyo po sa mga nakaantabay sa atin. No? The wonders of giving advice. Para maintindihan niyo paano mag-dissect ng kwento. Kanina mo pa binabanggit sa akin na ikaw ang nag-aabot, di ba, ng 7,000 sa nanay niya. Hindi ka kasal ha? Pero pinagkatiwala ng lalaking ito yung pag-aabot sa nanay niya. Kung ikaw yung nanay mo, offend ka. Bakit? Hindi mo naman asawa yan eh. Ba't dumadaan sa kanya yung pera? Pero sige, okay na. Sa'yo dumadaan. Bago naging kayo, hindi sa'yo, di ba? Kumbaga, nagkatrabaho yan nung kayo na, tama? Pero the fact na dumadaan sa iyo yung pera, isinuko niya sa iyo yung part na yon. You don't appreciate this part. So wait lang. Okay. From where the mother stands, kung saan nanggagaling yung nanay, ang dating hindi ko alam kung tama o mali ito, pero ang dating sa nanay niyan, kontrolado mo yung buhay ng lalaki. Kasi ultimo pag-aabot ng pera sa kanya nanggagaling eh. So kung may comment yung nanay na ganito, papalampasin mo yon. Kasi sa tingin ng nanay, sa kanya nanggagaling 7K ko buwan-buwan, kailangan ko makisama dito. Pati yung anak ng kapatid niya. Sila na rin, may mga apo rin ako sarili, bakit di matulungan? So normal na comment ng nanay yon. Kaya nga po, nung pera na kami parang yun nga yun, sige ganito para wala na lang masabi. Binalik ko po yung ATM. sabi ko, kung may babayaran pa, sabi kong ganyan, tapusin na lang yung ibang babayaran para wala na akong marinig. Kasi, siyempre, yung defend ko din naman, hindi naman ako ganun sa pera. Naman ako ganun sa pera sa kanila eh. Kumbaga, ngayon lang naman to eh kasi nagbabayad tayo ng utang, wala naman akong kinuha. Parang ganun kasi naramdaman ko. Well, yun ang naramdaman mo pero hindi naman yan ang ginawa sa'yo. Magkaiba yun. Kaya BBJ. No, we better be clear sa part na yan. Opo. Di ba? Yun ang naramdaman mo. Kasi siguro dahil matagal ka nagtrabaho sa Hong Kong, may sarili kang pera, hindi sensitive ka pag yung perang hindi sa'yo, parang nauutusan ka kung paano gagamitin. Hindi naman, pinag-usapan naman po kasi namin yun na ganito muna yung ganito, yung pera. Ano yun? Anong kahulugan ng ganito muna yung ganito? Hindi namin naintindihan anong language yan. Kumbaga, ito muna yung pera. Kasi December pa lang naman po siya nagpapadala totally eh. Parang doon pa lang po naman talaga mapupunta lahat muna. Wala pa naman talaga yung... No, look. That's not the point. Money is just... Hindi yan ang point dito. Ang point dito is that all of this chaos, nanggaling ito kasi mas naniniwala kayo sa chismis ng ibang tao kaysa sa kung paano kayo pinakitaan.
In your Eh, case, sa kwento mo, maliwanag naman. Isinuko niya yung pera sa'yo. Inako niya yung bata na parang kanya. Ayon sa kwento mo, ha? Regardless of what the world yun, said, yun, yun naman din po pagkakaano ko din kasi doon sa mother niya na mahal naman, okay naman po siya doon sa bata. Talagang parang, parang hindi ko lang maisip na sasabihin niya yun, parang ganon. Parang bakit ganon? Kaya tinanong ko lang naman po siya, sabi ko, yun din yung narinig mo nun. Sabi ko, sinasabihan ka. Sabi ko, ganyan, nung mama mo noon, kasi nga wala tayong anak, ganyan, ganyan. Sabi ko, ikaw na, pagtanggol mo na lang kami. Kasi yung bata, sabi ko, kawawa naman. Sabi ko, ganyan. Gusto naman natin to, di ba? O, mo naman siya, sabi niya ganyan. anong Pero gusto mong nung gawin parang, niya sa nanay niya? Awayin niya? hindi naman, parang, siyempre sa akin, parang, sobra-sobra naman yung sinabi na, parang, yung mga palalamunin, ganun. Kasi, dalawang tito din niya nag-talk sa akin ng, kesa naman palamunin, ganun. Talaga po ba? Ang Ginanun ko. ibig mong Gusto ko, sabihin sa akin, may kasalanan sa'yo yung jowa mo kasi may sinabing ibang tao? Ilang tao pa sa mundo kagaya mo? Kasi mga tanga kayo. Ang kasi, ibig niyo sabihin sa akin, pag may sinabi ang mundo, kasalanan ng jowa mo kahit hindi niya ginawa? hindi, kinuwento ko lang naman po sa kanya. Hindi. You are asking him na ipagtanggol ka in effect, in effect, magiging kaaway niya yung magulang niya. Yun na nga po. Tapos, Wait lang. sinabi ko, Naiintindihan mo ba yung pinanggagalingan ko? opo, naiintindihan po kita. Sa akin kasi parang yung, siyempre sa akin na parang, bakit? Saan ako kukuha ng sagot sa kanya? Kasi dapat kausapin niya yung mama niya na pinag-usapan namin yun na bakit ganun lalabas din na So anong gusto mo ang gawin makakarinig niya? ako. Awayin niya yung nanay niya? Hindi, kunyari ikaw siya. O sige, kasi madaling sabihin to ha. Madaling sabihin to. Kung ikaw siya, paano niya gagawin? Nasa malayo siya, alam mo ang pakiramdam ng pagiging OFW, ikaw nagawang ko ka, may kamag-anak ka dyan, so medyo madali sa'yo. Siya mag-isa siya doon. Gusto mo na okay, hindi sila okay ng nanay niya? Hindi. Pinag-ano ko naman po sila. Gusto ko lang naman na i-clear niya ba na No, ang Hindi bottom na- line dito, hindi ka gusto ng nanay niya. close naman po kami noon. Hoy pala, Close bakit naman hindi po ikaw kami. magsabi sa nanay kung close kayo? Eh, siyempre parang naano naman po ako sa Oh, kanya ngayon, ng time pagka, na yun. so pag ganun na yung usapan, hindi na kayo close. Hindi, ikaw Eh, nga, kasi nga, close kayo, ba't di mo masabi? kasi ever since naman po na yung bata nasa sa amin, okay naman po. Lola Hindi naman naman po yun yung ang tawag sa tinatanong natin. Oh my God. Teka nga muna. Asan ba yung aerosol ko dito? Isprayan kita. You're not getting the point. Gusto mo gusto mo kumprontahin niya yung nanay niya. na parang yung hindi kausapin niya ganun kasi Gusto mo dati po kumprontahin niya kasi- yung nanay niya. Dati po kasi may issue na naman din po kasi dati na nakarinig siya mismo nagsabi sa akin na sabi ng tita niya na sisipain yung bata. Sisipain ko na yan eh. Pero late ko na rin po nalaman. Siyempre ako, sumama na yung loob ko kasi may issue na eh. Sabi ko, sige na, huwag mo na lang palapitin yung bata doon. Actually, nangupahan naman kami. Nilayo ko Alam yung mo, bata. Kasi, ganito. The bottom line here is, si Dimple is that you are not okay with the mom. Otherwise, you don't go to your partner to tell, kausap mo yung nanay. Kasi, alam mo, in effect, na pag ginawa niya yon sa tingin ng nanay, magkakaroon sila ng rift mag-ina, tapos ikaw, you are going to emerge as the better woman in the story, which your husband or your boyfriend that time will never do. kaya nga po. You are practically kaya- asking him na komprontahin niya yung sarili niya nanay. Gagawin ba niya na sa abroad siya?
Isipin mo yung hiningi mo. Yun ang, kaya nga sinabi ko nga po sa kanya. Sige, ano ba, sabi kong ganyan, total. Wala ka na rin naman dito. Uuwi na lang kami dun sa lugar talaga namin. Kasi actually, nangungupahan kami sa malapit sa kanila. Ngayon, syempre kami, alis na lang kami kasi syempre ganun pala yung nararamdaman para wala na lang din silang makita. Binalik ko na lang din yung ATM kasi nga parang baka sabihin napakain, ganun yung ganun, papadala, ganyan. Yung ganun yung naramdaman ko na binigay ko na lang sa kanila. Sabi ko kung dahil lang sa pera o dahil pinapakain mo yung bata dahil ang claim is hindi naman niya anak, nilayo ko na lang yung bata. Tapos, Hindi yun claim. Hindi talaga niya anak yun. Nothing against the Yun- kid. Pero yun ang totoo. Hindi niya anak yun. yun nga po, sabi ko nga, yun na nga po, inilayo ko na lang yung bata. Kasi, ayoko na nga po ng parang magsiselo sila dahil natin sa bata. Kahit, siyempre sa amin, kasi, nasa sa amin naman talaga yung bata. Parang bumuo kami ng pamilya, ganyan. Hindi kayo bumuo dahil tumanggi ka sa kasal. Kung ano ba, kung kami, nung kami, ganun, magkakasama kami sa isang bahay, ganun. Kahit, siyempre, ano din na, paramdam din ako na siyempre malungkot dahil ilalayo. No, that's my point. You would have been in a better position to argue your rights to decide on behalf of this guy kung hindi mo tinanggihan yung kasal. Kasi, sorry ano man ang sinabi ng side ng lalaki, ako naiintindihan ko eh. Naiintindihan ko eh. Naigigets ko kung saan nanggagaling. Hindi man tama, hindi man mali, pero hindi para makipag-away ka doon. I mean, oh my God, it's difficult to talk to you. You are not listening. You are just so fixated in giving me a rebuttal. Asan ba insecticide ko dito? Sorry na. Yun na nga, Pipiting. Lumayo na lang kasi siyempre yun naman yung nararamdaman namin. Ako, siyempre, hindi naman din kasi nga naman anak. Okay lang sa akin ganyan. Tapos, wala na ako narinig din sa kanya. Ganun. Kasi sinabi ko naman din kasi sa kanya, kaya kami aalis dun sa lugar na yun para wala na kami marinig. Tapos, syempre, ayoko din naman ng issue dun sa kung magpapadala siya dun, okay. Tapos, nagplano pa ako na, sige, sabi kong ganyan, kung may plano ka, kasi plano namin, kumuha na kami ng sariling bahay, ganun. Sabihan mo na lang ako. Tapos, normal pa rin. Kinakausap pa rin naman niya yung bata. Okay pa rin naman sa bata. Pero yung kami, hindi namin nag-usap. Tapos, ilang buwan ako nagtataka. Parang, sa akin naman kasi, today, 10 taon din kasi. Parang sa akin, kagalit lang naman tayo. Parang ganun. Mas marami pa nga tayong pinag-away. Pwede naman natin pag-usapan nila. Hindi naman ako nagsakin dahil nandyan ka na. Na din ako, kumbaga, wala na ako narinig sa kanya. Wala na. Ganun na lang. Tapos, hindi na ako narinig sa kanya na ano na tayo, parang, wala na. Bakit mo gusto tong usapan na to, Dimple? What possible help can I give you tonight? Eto pa. Tapos, umuwi siya ng December. Umuwi pa siya ng December. Tapos, siyempre, pinasyalan niya yung bata. Tinignan niya. Kasi, pumasyal, ganyan. Nakita kayo? Opo, nakita kami. Nag-kiss kayo? Hindi, PJ nag-kiss bomb. Wait lang. Nag-fist bump kayo?
Oo, nag-fist bump lang kami. 'Di ba? Na af 'di ba? Fist bump lang, Nag-fist 'di bump ba? lang sila, ay pusang gila, wala talaga, dead end. Dead end. Sakit. Siyempre gusto ko rin yung January, February, trabaho na ako, ganyan. Binuhos ko na lang dun yung bakit, yun lang naman pinag-awayan namin kung tutuusin. Ba't ganun ako, diba? Siyempre, ginagaslight ko pa yung sarili ko na baka maging okay kami ng March. Kasi wala pa eh, okay pa to eh, diba? Sa ilang taon namin magkasama, parang gano'n. Tapos, ang iniisip ko, porkit nandun na siya, nakalimutan na lang niya yung binaliwala. Yung gano'n na iniisip ko. Parang, siyempre, ayaw mo na, hindi mo ako kausapin, ayaw mo na ako kausapin. Wala talaga, wala. Tapos, yun, 20, 20, noong December, pumunta siya, tapos, actually, okay na naman kami, parang okay lang naman magchat-chat kami, ganyan. Abot lang dun sa bata. Tapos, dadalaw daw siya nagsundo, ganyan. Tapos, hindi sana ako, hindi ako sana lalabas siyempre, nandun siya. So, ayun, ganun, kamusta? Okay lang. Tapos sabi niya, aalis ka na pala. Ginawa niya ako, oo, sabi kong ganyan kasi mahirap dito eh. Sabi kong ganyan, balik na lang ako sa ibang bansa. Ginano ko siya. Tapos, ito na. Tapos, meron kasi kami close, hindi naman as in close friend. College friend niya kasi yun. Close ko na din, ganyan. Tapos, ano ba to? Hindi. Doon ako umiiyak eh. Kasi, syempre, girls talk, ganyan. Yun na, girls talk. Tapos, eto ko na lang din nalaman na, yun nga, sila pala, gano'n. Yung college friend niya, na Kailan pa naging sila? hindi, yun, yung, kailan ba yun? Pero ang nakita, kasi, kumbaga naka-block na po kasi lahat sa akin. Tapos yung mga friends na lang namin, friend siya, tapos chinika lang na, Kailan mo nakita ito? nung nakaraang araw lang. Wala naman na po ako. Wala na eh, hiwalay naman na kayo ha. Bakit ang problema? Hindi, parang na-off lang ako na, parang doon pa ako umiyak doon pa ako nag-iiyak, tapos parang di ko malang na ano yung sagot na ayaw mo na ba, ganyan. Wala man lang, pasensya ka na sa lahat ha. Wala ka nang ano sa akin, wala ka na, parang ganun. Tapos, biglang malalaman ko, oo nga naman po, yun naman din na ano ko. Hindi na naman din kasi kami. Parang ganun. Pero parang, naano lang ako na parang, nagselos ako dun sa babae na yun. Sinabi ko sa kanya. Pero dahil kaibigan ko, ayoko nung issue. Pero parang ngayon, parang ako na lang yung dahilan pala. Parang pinaalis lang ako, parang ganun. Umalis ka na, tapos ganun. Uminin namin. Parang sa akin, parang na-betray ba akong ganun. Hindi naman kayo eh. Paano ka na-betray? Yan na nga po. hindi naman ako parang ano lang ako sa naramdaman ko kasi hindi ka nagsalita sa akin na ganun, na parang silent quitting. Parang, ayoko na, pasensya ka na, ayoko na. Parang, ito na to. Pero parang hindi na ganun. kayo, di ba? Anong kailangan niya paliwanag sa'yo? Yan na nga po. Parang naano lang ako sa kanya na yun na nga. Ayaw mo na eh. Ano kung gagawin? Exactly. Yun na. Hindi ba't yan mismo ang pupuntahan niya nung nag-alsabalutan ka at ibinalik mo ang ATM sa family niya? You practically launch a war against his family. Hindi mo na-gets yun? Ayun na nga. Ibigay kasi nung time naman na yun, sakto din naman po na nung time na yun, kaya din naman po ako alis din sa lugar na yun. Hindi ko na po kasi dinggayan na
maghahatid ako, gano'n. Siyempre wala naman na po akong kakayanan. Yeah. So, Kumbaga totoo wala nga nang yung sinabi ko sisingilin. that hindi ka okay sa family niya. You're Hindi, not okay. okay na. Nung hindi po kasi hindi naman din po talaga din kakayanin na dun talaga yung bata. Kumbaga, ang iniisip ko din, hindi na ako makakakilos kasi nagtatrabaho na po ako. Ngayon, kaya kinailangan ko na, sige, doon na lang tong bata. Babalik ko na lang kasi may mga iba akong pamangkin na magbabantay. So, sige, sabi kong ganyan, doon na lang din. So, total naman, mag-agree naman po siya na, sige, Well, doon kayo. yan yung Parang ganun. that's your side reason. Pero hindi yan yung talagang, 'di ba? Hindi yan yung reason mo nung nag-alsa balutan ka. Yan din hindi mo yung kinuwento mo kanina eh. Yung sinabi ko naman po sa kanya, sige, alis kami, ganyan, total naman. Total naman po din, hindi na din naman po siya nagsasalita eh. Ayaw na din naman po niyang magsalita kung ang gagawin ko eh. Kasi dinesisyonan ko na rin lang din po na wala, date na to, alis na ako, parang gano'n, alis na lang ako kasi ganyan. Okay, kumain naman po siya. May tanong ako sa iyo, Dimple. Dimple. Baka lang may ma-realize ka dito. Ano sa palagay mo yung dito? Contribution mo sa mga maling nangyari? Eh, ako yung nagdesisyon eh. Ako na yung ayaw niya kasi magdesisyon si PJ na Hindi yun ang tinatanong ko. Tinatanong kita, ano sa palagay mo yung contribution mo sa maling nangyari? pinressure ko siya. Saan? Sa pagde-decide, ganun. Na? Yun nga, na mamili. Saan? Siyempre sa akin, sa nanay niya, There you go. diba? Kasi, parang ako kasi sabi ko, siya siguro parang hindi na kayo magka-conflict. Sige, umuwi ka na lang. Siguro, eto naman ako okay naman ako. Tsaka nagpaalam naman po ako na sa papa niya na yun lang, hindi ko natapos yung sabihin ko sa kanya na bakit yun naman kailangan sabihin. Kasi okay naman po ako nung umalis ako sa kanila. Yung nagpaalam Teka ako. nga muna, slow down a little bit. No? Ba't mo ako tinawagan? Ang tanong mo sa akin. Hello, BBJ, gusto ko lang ikwento na mabigat. Ngayon, siyempre, parang dito lang man to. Parang di mo lang sa akin, parang di mo lang naisip. Anong tanong mo sa akin? Hindi ko naman masasabi paano mag-move on, pero inuumpisahan ko naman. Parang hindi ko lang ma-digest. Parang ganun. Anong tanong mo sa akin? Yun na ano. Alin doon? Siyempre, Lasing ka ba? hindi bawal yun dito. Okay, sige. Anong tanong mo sa akin? Alam mo, PBJ, na nasaktan lang ako nung na natapos kami ng ganun lang. Alam mo yung parang Anong tanong mo sa akin? kung bakit ganun na lang na binitawan yung namin. Nagsama namin, ganun. Tapos, nung nagkita pa kami, parang wala lang. Ano ba gusto mo? Laplapin ka niya nung nagkita kayo? Kaya nga, gabi ka naman. Hindi, anong point mo nung yun lalang? Anong kahulugan nun? Ano ba dapat? Hindi kasi syempre, gusto ko din,
hindi ko kasi sabi na mag-explain ka kasi sinasabi ko naman sa kanya mag-explain ka. Parang hindi naman siya nag-explain Anong kailangan niya na, ipaliwanag sa'yo? na alam mo yun na parang Sino ba umalis? ako, O, ba't siya magpapaliwanag? hindi naman PPJ na Ikaw parang kakasabi mo lang, ayusin. sinusundan ko lang yung argumento mo eh. Hindi naman, parang ang gusto ko lang naman na bakit gano'n na lang niya binitawan yun. Sino nga Na umalis? Di ba ikaw bumitaw? nag-aantay ako sa Ikaw kanya. bumitaw, di ba kaya? Hindi naman pag ano yun, PPJ, hindi naman as in pag ano yun, pagbitaw, parang ganun. Hindi pagbitaw yon. Ano yon? And umuwi lang naman ako sa amin. Umuwi ka sa inyo. Opo, kasi kailangan ko din naman Okay. magtrabaho. Anong ginawa mo sa ATM? Ano, binigay ko dun sa mama niya. Anong kahulugan nun? Pag sa kanya natin tatanungin. Oh, Sagutin mo. ako sa kanya. Siguro pa, kasi nga, pinag-awayan na nga namin kasi yung pera, ganyan. Na, sinabihan ko kasi sa kanya, diba nagbabayad pa lang tayo, but parang pressure na pressure ka sa akin sa pera. Parang doon na pumutok yung usapan namin na, yung pa lang naman nag-abot sa akin, bakit parang wala na akong silbi. Ganun, inano ko kasi siya, na, hindi, kailangan ba sabihin mo sa akin Hindi to? ka naman Ngayon pinagdamutan, talaga. hindi lang na-transfer gamit yung GCash. Ang totoo Hindi. niyan, may control ka dun sa pera. Pwede mo nga withdraw sa ATM eh. Opo, pwede naman po. Oo. Kaso nga lang, lagi naman, yung ano po kasi, ita-transfer po So yun hindi ka sa pinagdamutan. Gcash. Baka, ang totoo niyan, he might just be having a bad day that day because hindi siya nagdamot sa'yo. BJ, kinausap ko naman sa kanya, parang okay naman, bakit parang bigla lang talaga na, hindi ka na nagsalita. Ayaw mo na talaga akong kausap. Sunod araw, kamusta, ganyan. Wala nang usap. Hindi pwede na mag-usap ulit. Hindi mo magets, no? You don't get it. You don't get the repercussion of your attitude. Hindi mo maintindihan kung anong nagagawa ng attitude mo. Hindi mo naiintindihan. Lahat ng bagay will just have to come from kung ano komportable sa'yo. Hindi mo naiintindihan, no? Hindi mo naiintindihan. Hindi kita tinatanong, sinasabihan kita. You don't get it. Hindi mo nagigets. Isa-isahin natin. If it will make sense to you. Ready? Okay po. Sumweldo. Nagpadala hindi. Nagpadala. Okay. Check. Control mo yung pera o hindi? Control. Ba't kailangan mo siya bayan? Hindi naman po nakipag-away sa kanya. No, you Sinabi launched. ko- No. You launched an argument. You could have actually just allowed it to slide. Pwedeng walang argumento. Pwede mo din sabihin na, bakit ka ngayon ka nagpadala? Ay, necessary yun eh. Hindi. Ang pinag-uusapan lang noong araw na yon, hindi niya magawa na i-transfer through an online banking app para convenient sa'yo. Hindi mo na kailangan mag-dialogue pa ng ganun. Unnecessary yun. Unnecessary yun. Pwede mo lang sabihin, mahit ulo mo ngayon na, Hindi. usap tayo bukas. Hindi. Tapos, Ganito kasi, PPJ na sinabi ko sa kanya, transfer mo na lang sa Gcash ko. Sabi niya, mamaya na. O, sabi ko, sige, sabi kong ganyan. Okay naman ako eh. O sige, sabi ko, para lang hindi ako maghabol ng penalty. Tinanong ko siya. Sabi niya, ano ba bang inaano mo dyan? Ginano niya ako.
Ano pa bang inaano mo dyan? Nasa sa'yo naman yung pera. Sabi ko kasi mas mura kasi sige, mamaya na lang, okay yan. Pero yung para sabihin niya kasi na, nasa sa'yo na nga yung pera, wala ka namang ambag. Parang, ha? Talaga ba? Parang, ngayon mo sasabihin sa akin to? Parang, transfer lang ako. Papatransfer lang naman ako. Hindi naman kita nirarush eh. Yun lang. Hindi mo nagigets ano? You don't get it. Hindi mo naiintindihan, ikaw nag-OFW ka. Hindi ko alam kung bakit hindi mo maintindihan yung pasensya ng isang tao nasa abroad, nakakatapos na magpadala ng pera, ikaw yung tumanggap, at siya, walang pera doon. Malamang on-edge yung tao. Hindi mo kayang ibalato sa kanya na, sige, bukas na lang to. Mukhang bad trip siya ngayon. Mukhang pagod, nagpadala naman. Hindi mo kaya yon? Hindi mo kaya isipan yung bibig mo sa ganon? Hindi, alam ko naman na yun, Pepe. Kasi nung pagtapos naman na yun, yung parang inano niya ako na, andyan na! O ganun. Ano mo dyan? Inano niya ako. So sabi ko, bakit? Sabi kong ganyan. Yun. Tapos syempre, away na kami. Away lang naman. Ganun lang. So nung alauna. Alam mo, sa'yo, wala lang ito. But you have to look at it from where he's coming from. Alam mo, alam mo kung ano nakakapagtaka dito? Alam mo, Dimple, kung saan ako nahihiwagaan sa usapan natin ngayon? Saan po? You lost potentially the love of your life. You lost him. Iba na yung mahal niya ngayon. And the greatest gift, pag nawala yung taong mahal natin sa atin, is that we learn something from it. Kung saan tayo natisod, kung saan tayo nagkamali. And evidently, sa kwentuhan natin ng gabi, kailangan kong idultul sa pagmumukha mo na baka may mali ka. And yet, you are not willing to accept that you've made a contribution kung bakit ka naghiwalay. Kailangan kitang pilitin. Nawala na siya. Ano pa, kahit mag-magic ako dito, hindi na para bumalik yan sa buhay mo. Kaya ko lang pinipilit sa'yo to because I want you to realize something. Baka kung sakali may tsumaga sa ugali mo, matuto ka. You're not willing. You are so defensive. Ano pa pag-aawain natin? Saan ka pa magiging defensive? Hiwalay na kayo. And yet, you're still willing to justify all the actions that you made that led para maghiwalay kayo? Wala kang gustong matutunan? Feeling mo lahat na nangyari tama ka? Wala kang gustong ma-absorb kung saan ka nagkamali? Lahat ikaw biktima? I have, like, really? Kailangan kitang pilitin? Ano ba? Ano pinagtatanggol mo? Hiwalay na kayo. Hiwalay na kayo. There's no going back. Kaya ko to chini-cherry pick sa iyo, baka sakali matuto ka. May point pa ba kung magiging tama ka sa kwentuhan natin ngayon? May mapapala ka pa ba? O kung sakali yung sige, kampihan kita. Bobo ako kunyari ngayon, kampihan kita. O tama ka, mali siya. Ano natulong ko sa'yo? Wag mo sumingot, baka masingot mo kami. Wala kang, lahat defensive ka. Lahat ikaw tama, ikaw perfect, ikaw lahat, siya may kasalanan, magulang niya yung mali, lahat ng tao.
Can you imagine how many times na pinaniwala mo ibang tao other than the person na naging partner mo? Nakakapagod ka maging karelasyon kung ganyan ka. Pinakisamahan ka naman na maayos ayon sa kwento mo. Nawala na yung tao. Iba na yung ka-video call niya ngayon. Iba na yung mahal niya. Hindi na ikaw. Ano na lang ang pakinabang sa'yo ito? Matututo ka. Hindi ka pa rin willing? Willing naman. Hindi ka willing! Ngayon willing ka kasi napagalitan ka. Saan ba yung supot ko dito? Sorry na. Wala nang point to kahit maging tama ka sa kwento mo. It will serve no purpose to you. Kaya ko to cherry pick because maybe at some point in our conversation, maramdaman namin na baka meron kang natutunan. And yet you are not willing to acknowledge that you played a role kung bakit kayo naghiwalay. Ikaw lang tama? Siyempre, may mali din naman ako. Okay, may mali ka na. Kanina wala. Opo. Ang dami mong palsong ginawa. You were so reckless and you were so careless. Bata ka pa, 37 ka pa lang. Di ba? Fresh ka pa, fresh. Magmamahal ka ulit. Sooner or later, di ba? Maganda ka naman siguro. Maganda ka ba? Maganda? Sakto lang. Sakto lang. Sakto. Hindi naman. Okay na yan. Pasok yan. Oh. Magmamahal ka ulit. Pag wala kang matututunan sa 10 taong relasyon mo na nasira, eh di, pag nagmahal ka ulit, masisira ulit yun kasi wala ka natutunan. Nagkakaintindihan tayo? Opo. Malinaw na. Takot ka sa commitment. Lagi ka may backup plan. Tinanggihan mo siya sa kasal. Anong palagay mo? Hindi tinamaan yung pride ng tao? Tinamaan yun. Ikaw, masabihan ka lang na wala ka ambag, sakit na sakit ka na, siya tinanggihan mo ng kasal. Kung pagkumparahin natin, kung pride at pride ang pag-uusapan. Sige nga. Pag pride mo tinamaan, iba rule. Pag pride niya tinamaan, wala lang. May kapatid ka, hindi ko alam kung ano meron. Pinampun mo yung pamangkin mo. Yung family niya, dahil di ka naman ganong kilala, may masasabi sa'yo. Hindi ka close sa kanila. May sinabi yung ibang tao, nakarating sa'yo, sisitahin mo yung jowa mo. Gusto mo, sitahin niya yung nanay niya. Nasa tamang utak ka ba? Nandun siya nagkatrabaho, gusto mo away sila ng nanay niya? Para ma-please ka? Normal ka ba doon?
Hindi mo tinitingnan yung repercussion. Basta lang manalo kayo. Basta ikaw maging bida. Kasi ikaw magiging bida ron eh. Kinampihan ka eh. Why would you ask him to confront his own mom? Ay mga bagay na to, you have to learn this. You know, Dimple, when you marry someone, when you get into a relationship with someone, you get into a relationship with the entire family. You work on that. Di mo pwede sabihin sa jowa mo na, ilapit mo ka sa family mo ha. Walang ganun. At walang parte ng kwento mo ang naramdaman kong inifortan mo yon. Umpisa pa lang, yung kinikwento mo na ako nga nag-aabot sa nanay niya eh. Kaya alam mo nga, red flag yun nung sinabi mo yung kanina. Because the way you regarded dun sa nanay, may galit ka. Kung hindi man galit, may ayaw ka sa nanay. Wala, tapos na to. There's no way that he'll ever be back into your life. Pinunta ka niya, finish bumped ka lang eh. Huwag tayo maglokohan, nag-aantay ka ng kahit kapano, di ba may aksyon. Yakap man lang, ganun. Siguro dampian ng gilagi, di ba ko? But he's moved on kasi he took the cue from you. Umalis ka eh. Binalik mo yung ATM sa magulang niya. Ano bang kahulugan nun? Let's interpret that para maintindihan mo. That's pagmamalaki. Hindi ko kailangan ng pera mo pa. Pwedeng hindi mo kailangan ng pera niya. Tama ka doon. Maybe you're independent. Kaya mong buhayin sarili mo. And yan ay isang bagay na hahangaan natin sa'yo. Okay yan. Sige. Diba yung hindi mo kailangan ng pera niya? Okay yan. Pero sa lalaking pinagkatiwala sa iyo yung resulta ng pagod niya, insulto sa kanya yun. Hindi mo nakikita yung part na yun, proud ka pa na binalik mo lang. Tapos nung sinisita na kita, sabi mo, hindi po kasi maghahatid ako ng bata. Ano po eh, kasi kailangan ko gano'n. Hindi yun ang point. Hindi ko na kasi kaya mangupahan. Kasi nga, binalik mo yung ATM. But he was looking after you. May padala eh. Kung ikaw yung lalaki, ayaw na niya. She no longer wants me to look after her. He took the cue. Ayaw mo na. Ayaw mo nang alagaan ka niya eh. You lost the guy. The only gift that this heartache can give you now is that you learn from this. Tapos sa kwento mo, ayaw mo tumanggap na yung mali ka. Magjowa ka ulit, lalandi ka ulit, ano ka ba? Pag hindi ka natuto dito, o di ba iiwanan ka ulit, masyado kang matigas, masyado kang mayabang, alam mo ba yon? Ha? Opo. Iba yung ma-pride. I want you to say this with me. Repeat after me. Ready? Ready. There is a thin line. Thin line. Thin line. Anong thin line? Thin line, manipis na guhit.
thin line. Kala ko thin. Between Between arrogance arrogance and confidence. and confidence. Tandaan mo yan. There's a thin line between arrogance and confidence. Alam ko confident ka. Kasi naghahanap buhay ka eh. Kaya mong buhayin sarili mo eh. Tama yun. Pero hindi mo kailangan pagduldulan niya na kaya mo sarili mo. At some point, when you are in a relationship, you have to be vulnerable. You have to allow your partner to look after you. Bakit? It's only when someone who loves you knows what makes you weak and what hurts you, that's the only time na kaya kang maalagaan ng tama. Ikaw, puro katapangan ang pinapakita mo. Hindi naman PPJ, parang siyempre. Sige. Okay. Hindi naman siyempre. Baka ibang kwento yung narinig ko kanina ha? Kasi hindi ito narinig ko kanina. Hindi. Ano naman siyempre parang yun, siyempre uwi na lang ng gano'n. Gano'n. Wala na. Learn. Yun na lang yung regalo sa'yo ng heartache na to. You learn from it. Okay? Yeah, totoo naman. Talagang, siyempre yung realization, gano'n na. Ano na-realize mo ngayon? Siyempre yung, kasi siyempre diba sabi ko naman sa PPJ na hindi ko nakuha talaga yung pinakasagot. Ito na yun, yung, ito pala, ito. Hindi ko nakita eh. Parang ganun. Ha? Ang gulo nun. Ano yun? Siyempre kasi, ang dating kasi nung mga panahon na yun, silent. Parang silent na siya. Wala ka rin namang ginawa para tama yung nangyayari, di ba? Actually, PPJ, nagraran pa yung, kamusta ka na? Okay pa ba tayo? Gusto mo pa ba? May ganun pa. So, well, those are, alam mo, Dimple, those are ministerial questions. Yeah, yes. Pero, kumbaga, that's not acknowledging the problem. Parang hindi na inayos, gano'n. Wala. Inayos mo ba? Opo, okay ako sa kanya na ngayon lang naman to eh. Parang, Tanong kita, pero, inayos mo ba? Opo, inayos ko naman po yung ko sa kanya. Kaso lang. Paano mo inayos? Gusto ko marinig kasi wala kang kinuwento na inayos mo. Hindi kasi nung March, siyempre, medyo kalmado na, wala nang yun. Sinabi ko sa kanya na okay pa ba tayo, ganyan, kasi siyempre sa 10 taon namin, hindi naman din ako sanay na mag-aaway lang kami ng ganun lang, parang lalaban ko rin naman, ganun. Pero kasi yung pinakaano nun na parang ayaw na niya, ganun. Wala na, ayun. Umayo na lang din ako na, okay, ganun na ba yun? So, hindi mo inayos, nagtanong ka lang? Sabi ko nga naman sa kanya kung saan kami mag-aayos ulit, magsisimula ulit eh. Kung may plano pa ba siya, kasi kung wala na rin, kung di na rin ako magiging okay sa kanya, di ba? Wala naman siyang sinasabi kasi okay na yun, sabi niya ganyan. Did you try to make amends with his family? Yung nanay? Actually po, siyempre, nagmamano naman po ako dun sa mother niya. Oh my God. Nagmano pa ako, ganyan. Sabi, kamusta? Dito po, sabi ko ganyan. Tapos,
sinasabi ko naman Pero sa hindi kanya, kayo okay ng kahit nanay. parang hindi No, namin wag pinupoint tayong yung plastikan. Alam mo hindi kayo okay ng nanay. siguro dahil siyempre ano na din yun nga, siyempre naggalit nga. Pero nung yung hindi natapos, gano'n. Hindi namin tinapos yung usapan, gano'n. Kasi ano lang, parang umayaw na lang din ako. Makikita ako, magmamano lang, gano'n. So wala kang ginawa to fix it? Wala. Huh? Walang, Wala. Hindi yun. wala. Exactly. Na sabihin ko sa kanya na, pasensya na po, gano'n. Hindi ako hindi ako pero yun lang, yung pauwi na kami, nagbabay po, gano'n lang. Pero Well, pauwi na yung kayo noon. pinag-usap, That's way too late. Paalis ka na noon eh. yun. Tapos, Lasing ka ba kausap, Dimple? hindi, hindi. Nainom akong tubig. Nagigets mo ba yung point ko? Hindi mo na Wala. pwedeng sabihin yan, partner, kasi paalis ka na noon. So hindi nakasama yan sa effort. Paalis ka na eh. Look, what I'm saying is, there's a lot of things you could have done to save what could have been saved. Pero ma-pride ka. So medyo ipokrita pakinggan pag naririnig ko na hindi ako nakakuha ng sagot. Ayaw na niya. Ikaw din ma-pride ka. So hindi nakakapagtaka yun. It might not happen while we are talking, but I hope you realize a lot. Sana may ma-realize ka. Meron naman. I hope, no? Hindi mo kailangan sabihin sa akin pag nakapag-reflect ka. Sana, bata ka pa, Dimple, no? Ma'am, 37 ka lang. There's a long way to go for you when it comes to finding a match. And I hope bilang kaibigan mo, I hope the next time you fall in love, siya na. Sana siya na. Di ba? Kung hindi man dito mangyari yung reflection mo, I hope pagbaba ng telepono. So the next time you are not going to lose the next man because of the same reason. Stop blaming him na wala kang explanation na hanap, wala. Ngayon na lang yan kasi meron na siya. Kasi nauna siya magkaroon, nauna siya sumaya, nauna siya makamove on. Kaya may ganyan kang eksena. Pero kung wala rin naman eh. Ako, kaibigan mo ako, Dimple, no? Kaya mo naman ako gusto tong tawag na to, di ba? Kasi alam mo, parang ako magsalita, di ba? Otherwise, di niyo ako gustong kausap. Tama mali? No. Ba't niyo ako tutigayin kausapin? Ang angas-angas ko kausap. Pero gusto niyo akong kausap. Bakit? Kasi alam niyo na, hindi ako namamlastik pag kausap niyo ako. Wala akong pakialam kung okay kayo o hindi. Hindi yan ang concern ko. Ang concern ko, minsan, alam niyo naman dapat niyong gawin, pero ma-pride tayo eh. Ma-pride ka. Ikaw, ma-pride ka. Ang lala ng pride mo. Hindi mo nakakayaman yan, te. So, as your friend,
I want you to learn from it. I want you to learn from it. I want you to not make the same mistakes again soon. Ako ba, naiintindihan mo ako? Opo. Sana. Okay? Okay. Well, you can only wish happiness for him after this. Yeah. Ah, sabi ko, ano naman po, ano naman po na, yun, sana, yun, rest ka na, musad, yun. Kung, syempre, wala naman ako pwedeng ipilit. Okay lang. Kahit wala naman talagang sagot, okay lang. Gusto ko lang, alam mo, makahinga. Malaman. Well, maybe you're not meant to find the answers out. Nung nalaman ko naman na, okay, wala naman, okay naman pala, okay na. Pag ganun. Total. Okay na yun. Baka nga ngayon magka-video call sila, naglalambingan sila, no? Oh. Oo. Kailang, Nagpapakitaan sila ng D nila, ng D. ano, Dimples. diba? Gusto mo yan? Nagpapakitaan sila ng dimple nila. Sabi ng ex mo, zoom in mo nga. Oh, okay ah. Dilim ah. Blurred, gano'n. Kaya ayaan mo na, ikaw makakatagpo ka rin. Alam mo, yung mga tanong na hinahanap mo ngayon, hinahanap mo ng sagot ngayon, Yeah. linyang-linya ko ito sa inyo palagi, di ba? Not all questions will deserve an answer. But someday, it will just make sense. So, etong pinagdadaanan mo ngayon, huwag mong papalampasin yung pagkakataong matuto ka dito. You just have to learn from this and one day you'll become better. Yeah, kaya, syempre, may pinagdadaanan ako. Lahat ng replay, lahat para mag-sink in sa akin. Ano yung best way na para sa akin, matanggap mo ba, ganyan. Yung, makita ko yung, parang masampal ako ng katotohanan, gano'n. Yun pala. Tapos, ganito pala yung feeling na pinapayuhan ka ni Papa Jack. Siyempre, parang, ang hirap lang. Anyways, kaya mo yan ha. You'll be okay in no time. Tsaka malaking tulong yung yung nag-abroad ka kasi change of environment, change of change of food, change of people around you, change of language. Medyo occupied yung sarili mo to adjust to many things. Minsan nadadama yung emotion natin. Diba? Tsaka wala ka namang choice dahil may jowa na siya, no? Sabi ko nga baka nag-video call sila ngayon eh. Nagkasabihan sila ng, zoom in mo nga. Ano pa yan? Ba't kayo tsura niyan? Ganon. Baka lang. Anyways, mag-ingat ka palagi dyan, ha? Yeah, thank you. Bago tayo magtapos, I want you to send out a message sa kanya. No? Yung sorry mo sa kanya. Thank you, goodbye. Uy, may ganon. Wag umarte. Ito. Sige, itry mo umarte sa akin. Kanina ka pa. A game. Anong first letter ng pangalan niya? Wala. Wag mong antayin na first name ang hingin ko. First letter pa lang hiningin ko ngayon. Letter lang. H. Ha? H. Ano ba? Ang daming ano? Letter nga. Ano nga? Letter H. H. Homer.
Alam mo, ano ka? Hindi pa yun. Henry, Hindi. Huwag mo Harold, na isa-isahin. Hindi. Hector. Hindi. Ah, Malayo. Hindi. malayo. Hamilton, kala mo ha? Hindi. Hindi rin. Huwag mo nang ganun eh. Nagbibideo call sila eh. Okay, sorry, thank you, and goodbye. Lahat ng kailangan, pag sorry mo, maiisip mag-sorry ka na. Mag-thank you ka na at magpaalam ka na. Kay Herbert. Hindi pa rin ba? Ano ba? Sorry, thank you. Ano ba ba? O game. Ano ba to? Ba yan? Sorry kasi tugtog. Sorry kasi siyempre, hindi ako nakakinig sa'yo. Hinayaan ko na ganun. Ganun. Salamat at thank you sa 10 taon. Hindi madali sa pag-aalaga sa ano ba yan? That's kami. And goodbye. Kasi wala, ganun talaga. Papagod na rin ako. Antay ng wala. Antay na yun. Yun na yun. Wala na ako. Alam mo, wala kami naintindihan. Ha? Wala kami naintindihan. Wala. Goodbye na nga eh. Wala kami. Bye-bye. Wala kami na. Kasi Wala signal yung bibig mo, ha? Ikaw. Kasi naiiyak ko eh. Wala kami. Sorry. Sabi ko mag-sorry ka kung may naalala kang kasalanan sa kanya. Hindi ko sinabi sa'yo manumbat ka. Ano? Sorry kasi sorry sa mga sabi ko noon, ganun, nakasakit ako sa'yo. Thank you sa ano yung mga nasabi mo masakit? Ay, ikaw talaga. Yan siya nag-away kami, diba? Ganun. Ang mga pag-aaway namin, pagkaunawaan, yung pride ko, ganun. Tapos, thank you dun sa 10 taon na sobrang daming memories. Papap up pa siya hanggang ngayon. Thank you dun sa, siyempre, yung mga tinulong mo sa amin. Sa akin, nakita ko yung siyempre, yung pagmamahal ko sa kanya. Thank you dun sa effort niya. Sa kanya mo sabihin. Goodbye. Goodbye na. Yun, mag-ingat palagi. Wish ko naman lagi na maging okay. Malayo man sa pamilya niya siyempre. Yun. Magdasal ka palagi. Yan, okay din. Pagiging okay din ako. Tama naman. Yun lang. Magiging okay din ako. Yun. Yun na yun. Thank you, PJ. Nagsilang mo na ako. Ingat ka dyan ha, sa Hong Kong ha. Yeah. Pag uwi mo, pasalubungan mo ako ng chopstick, kanan naman ha. Kasi puro kaliwa yung meron ako ha. Meron ba nun? Meron, no. Okay?
Tikoy na lang, tikoy. Pwede rin. O, sige. Maraming salamat sa pagtawag. Thank you. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye.